The Philippines reported GDP for first quarter of 2025, and it's actually bad, very bad, that a lot of these netizens in the comment section na nababasa ko, they think this one is good. So mamaya I will tell you why this figure is very bad for the Philippine economy. And of course, dahil nag-report ng bad GDP figures ang Pilipinas, agad naman na nag-react yung ating Philippine stock market. So nag-down siya kanina ng more than 1%. So another bad sentiment na kakaharapin ng Philippine stock market, diba, in the coming months, aside from the deadline ng Donald Trump tariff. So GDP natin is slowing down. Meanwhile, the PH debt further rises to 16.68 trillion. If I'm not mistaken, nag-increase siya ng double digit, more than 10%. So if this keeps on going up, if mag-continue na ganito quarter per quarter, I think by the end of 2025, we're going to end up in a disaster situation yung Pilipinas. Meanwhile, jobless rate ng Pilipinas is still very low pa rin naman. Pero medyo pumipitik siya ng konti, pangat. And di ba? So ready na ba kayo sa mga additional juicy value added tax? So naipasa na yung bagong digital VAT law, di ba? Sarap-sarap yan sa lahat ng gustong mag-relax. Nare-relax na lang sila using entertainment. Gustong mag-chill sa buhay na mga Pilipino. Well, bago kayo mag-chill, bayad daw muna kayo ng mga additional tax. So, etong mga ganitong klase ng tax, I think, in relation to sa ongoing struggle ngayon na nangyayari sa Philippine economy, mamaya-maya pagdudugtungin natin. And then recently, nagsalita na rin yung Federal Reserve ng US, and they decided na wag munang galawin yung kanilang interest rate. So ba't ganun yung decision nila? Mamaya pag-usapan din natin. And ito yung nangyayari kapag mostly ng politicians sa Pilipinas nakatingin lang sa sa sariling nila, no? Sarili nilang interest, ganoon. Sa sarili nilang kapakanan. So maganda sana tong project na to. However, di na siya matutuloy due to di na daw feasible due to territorial disputes. Walang gustong magbigayan, okay? And Jollibee, pinuputakti pa rin ng mga reklamo ng mga netizens. Bakit daw magkaiba yung service locally or in the Philippines versus service abroad? Diyan papasok yung Economics 101, Capitalism 101. Mamaya pag-usapan natin. So first, market update muna tayo. So kanina nag-down yung ating PSEI. So I believe nag-open up siya ng green. And then bandang lunchtime or after lunch na ata yun, ni-release yung GDP report ng Pilipinas. Bigla siyang nag-collapse into more than negative 1%. And ito na nga yung issue, no, is that nag-report ng lower than analyst expectation yung GDP growth ng Pilipinas of only 5.4%. Grabe. That if you've been following my channel for the past few months, ang expectation is around 5.9 to 6%.
Bira makita ng analyst na ang sasabihin nila is mag-grow yung Pilipinas ng 5.5. Imagine, nag-report, it's even lower than the yung hindi in-expect ng karamihan na 5.5. Nag-report sila 5.4%. So, eto na ngayon yung year-to-date performances ng iba't ibang major indices. And as you can see, etong nung tinitingnan ko kahapon, no, malapit nang mag-positive etong PSCI. Meanwhile, FM ETF, nakita ko nag-green na to kahapon. And then nag-release ng GDP report ang Pilipinas. Ayan, so namula lahat. So, balik na naman in the red ang ating Philippine stock market. We have the US market, still the worst performing indices, and international and emerging. It seems doon pa rin nagro-rotate yung madaming investor. And makikita mo na yung underperformance ng Philippine stock market kasi yung ating Southeast Asia ETF, diba, is on the green, positive 2.63%. And meanwhile, I still have my personal dividend retirement portfolio. I'm still on the positive year to date and still outperforming all the major indices na nakikita nyo sa aking screen. So ngayon, itong GDP growth na to ng Pilipinas, bakit siya pangit, no? Kasi sa mga nababasa ko sa mga netizen is, grow pa rin naman yan 5.4%. The fastest growing siguro in Southeast Asia. Ganon. Well, depende kung ano yung ginagamit mong comparison. No? Kung ginagamit mong comparison is comparison with India, Malaysia, Thailand, ganon. Talagang mas mag-grow ka ng medyo mas mabilis kaysa sa mga yon. Kasi mas malalaki na sila in terms of GDP. Mas progressive na sila. Ang ginagawa nga ng Pilipinas, we're trying to catch up di ba? Try nating humabol dun sa mga neighboring ASEAN countries natin. Kung ganito kabagal yung growth ng ating GDP, sa tingin mo, kailan ka makahabol? Diba? Abutin ka ng siyam-siyam bago makahabol. So, ba't ko siya nasabi na mabagal? Kasi ang pinakamagandang comparison is Vietnam. Yan yung lagi yung tatandaan. Kung saan si Vietnam, diba, nag-report sila Q1 of 2025, 6.9%. Grabe. So, nag-slow down sila sa 7.6% from the fourth quarter of 2024. Pero, 6.9%, sobrang bilis pa rin yan. Ganyan ang growth ng isang third world country dapat. Kaya yung Vietnam, siya ngayon yung nagiging darling ng Southeast Asia, hindi Pilipinas. In fact, kapag nakikinig kayo sa mga forum, sa mga economic discussion, sa mga analysts, and kapag ang topic nila is Southeast Asia, bihira nilang i-mention ang Pilipinas di ba? So tayong mga Pilipino, proud na proud tayo, di ba? Yayabang, ganun. Pilipinas, number one. Pilipinas, Pilipino, makakaiba yan ganun, di ba? Kasi nandun yung natin nandun yung kumbaga pagiging elitist mindset ng madami ng mga Pilipino. Nandun na yung pagiging paimportante ng mga Pilipino, di ba? With the help of influencers and mga vlogger, ganon. Well, in fact, iniipchupwera ang Pilipinas sa global stage. Sa Southeast Asia stage, never siyang minimension. Ibig sabihin, etong economy ng Pilipinas, hindi siya nakikita as a darling. Hindi siya nakikita na nagkakaroon ng malaking impact sa or around the Asian countries. Kumbaga, hindi tayo destination for investment. Tingnan mo naman to, sobrang layo, di ba? Itong 6.9% nila na to, ito na yung kanilang slowest growth since Q1 of 2024. Pero, sobrang taas pa rin yan
Now, i-compare mo yan dito, 5.4. Ano to? Anyari? Dito na papasok yung mga initiative ng gobyerno. Puro ayuda. Nagkakaroon ng budget increase yung mga pet project ng mga congressman. Dito na papasok yun. So instead of big ticket infrastructure project sana, mga PPP, partnership with the private companies, wala, no? We don't have those. Puro ayuda na. Okay? Naging ayuda capital ng Pilipinas. Wala silang balik na source of revenue or income pabalik sa gobyerno para mag-grow ang Pilipinas. Ganun yun. Another reason bakit hindi ko nagustuhan yung GDP growth ng Pilipinas kasi yung utang natin is growing by double digit. Diba? Kapag nagpatuloy to, ginawan ko siya ng estimate eh. Kapag nagpatuloy siya on the low side, maring mag-end up tayo 2025 on the low side around 63% debt to GDP, and on the high side around 70% debt to GDP. Pero yung 70% debt to GDP, ano na yon, talagang masyado nang pabaya yung gobyerno na yon. So sa ngayon, optimistic pa naman ako na hindi sila pupunta doon. Ngayon, kung pupunta ang Pilipinas doon into around or close to 70% debt to GDP, or kahit nga more than 65% debt to GDP, I think mas madami nang iingay dyan, no? Kasi ngayon ang nag-iingay, mga middle income, mga low income, na-feel na nila yung burden of slowing economic growth. Kapag pumalo yan, around 65 to 70% debt to GDP, mag-start ng mag-ingay dyan yung mga yung mga business elite, di ba? Yan, yung mga economists, analysts, lahat ng may kinalaman sa mga businesses, mag-start ng mag-ingay yung mga yan, and mag-start na silang mag-demand ng result sa sa gobyerno ni PBBM, okay? And kapag sila nag-demand na ng initiative or ng result, medyo mape-pressure na doon si or hindi medyo talagang mape-pressure na siya, 'di ba? Si PBBM. Wala na siyang takas doon. Kasi mga business elite, 'di ba? Pagdating sa politics, may mga may mga machineries yan, may mga hidden machineries yan na pwedeng gumawa ng ingay para i-pressure yung current administration na mahirapan ng kontrolin yun, di ba? Ni PBBM. Ngayon, may naman nababasa ko na comments naman netizen. Hindi kasi ganyan kasi si Duterte dati nag-iwan ng malaking utang, di ba? Maski naman nung time ni Duterte, hindi kasi si Pinoy di ba? Nung bumaba si Pinoy, nag-iwan siya ng malaking utang. Hindi sa hindi sa raw value ng utang. Hindi ka dapat diyan tumitingin, okay? Ang tinitingnan mo diyan is yung debt to GDP. Kasi for the longest time, ang Pilipinas, pinemaintain natin yung around 60% debt to GDP. Hindi masama umutang as long as yung inuutang mo is nagdudulot yon ng additional growth sa ating GDP. Kaya nga nire-ratio yan debt to GDP ratio. Pwede mo yan i-relate sa ginagawa ng mga private companies. Hindi rin masama umutang as long as yung mga inuutang nila is nagre-reflect into additional revenue growth, income growth, cash flow growth, ganon, di ba? Normal lang or natural lang umutang as long as nagmamaterialize. Yun yung pinaka-bottom line. Ang problema ngayon is nag-accelerate yung pag-utang ng Pilipinas into double digit. Meanwhile, we're only growing, di ba? Ayan mid-single digit na lang, 5.4%. Partida, we are in an election period. Nakapag-election period, di ba? Nakapag-boost yan supposed to be ng GDP growth. Pantakin mo election period na 5.4% ka lang. Medyo may something na doon, okay?
Ngayon, ano ba mangyayari kapag lumobo ng lumobo yung ating debt to GDP ratio? Kasi parang yan yung pinaka-leverage ng Pilipinas eh. Pwede mo yan i-relate sa sarili mo. Di ba? Kunyari, ikaw, uutang ka. May existing ka ng utang and gusto mo pang umutang ulit. Pero yung income mo hindi naman nagbabago. Di ba? So kapag gano'n, 'di ba, yung income mo hindi nagbabago pero yung utang mo lumalaki ng lumalaki, ibig sabihin lumalaki yung leverage mo personally. And kapag nakita yan ng bangko, ano sa tingin mong gagawin nila? Hindi ka na nila pautangin, okay? Ililimit nila yung maximum mo na kaya mong utangin. Ganon yun. And kapag hindi ka na makautang, kailangan mo nang gumawa ng ibang paraan para makapag-raise ka ng additional capital. And doon na nga papasok yung mga additional potential taxes in the future. Eto, nagsimula na oh. So, maniningil na sila ng mga additional tax sa mga mga gumagamit ng mga entertainment, di ba? Mga entertainment app through digital. Biruin mo, gusto mo lang i-entertain yung sarili mo. Gusto mo lang mag-relax, tataksan ka pa. So, nung nakaraan, di ba? May usap-usapan na may mga gustong additional taxes si Secretary Recto. Pero sinabi niya hindi raw matutuloy. Well, ito yung bad news dyan. Okay. Kapag nag-continue yung slowdown ng Pilipinas, meanwhile utang tayo ng utang, there will be a point in time na maipilitan siyang gawin yon, okay? Maipilitan siyang i-execute yung kung ano yung iniisip niya, okay? Na binawi niya kailan lang. Possible niyang ituloy yon kapag nababayaan, di ba? Yung growth ng Pilipinas. Ganon yon. Anyways, I think ayun lang. So, we hope makabawi ang Philippine government. Bumawi sila. In the succeeding quarters, I believe, nagpatawag na ng meeting si BBM, no? Sa kanyang economic team para i-realign daw yung target ng gobyerno. Well, dapat ang unang-una yung ginagawa niyan is mag-stop na kayong mamigay ng ayuda, okay? Second is yung budget na napupunta sa mga congressman. Dapat i-realign na yan sa mga big ticket infrastructure project. Mga PPP, ganon. Diba? Na I think ganon na yung mangyayari, diba, in the coming quarters. Kasi patapos na election eh. Kung tapos na yung election, pero andyan pa rin yung ayuda, ganyan. Binibigyan pa rin ng budget yung mga pet project ng madaming congressman. I think doon na masama, no? I think mag-continue pa tong mag-slow down kapag ganun pa rin yung pinagagawa ng current administration. Okay? Anyways, on the good side, jobless rate is still low. Ayan. Na kailangang manatili yan para at least may spending power yung mga Pilipino. Kapag eto biglang pumitik, umangat ng umangat, yari na. Okay? Patong-patong na yung issue ng current administration pag nangyari pa yan. And additional or potential dagdag sa magiging problema ng Pilipinas is eto, yung Trump tariff. Di pa tapos yun. So yung Fed recently, hindi sila nag-decide na ibaba yung kanilang interest rate despite maganda na yung kanilang mga economic figures, inflation, pababa ng pababa. Hindi nila gusto magbaba ng interest rate kasi nakikita nila yung yung ginagawa ngayon ni Donald Trump, nagdudulot yun ng madaming uncertainty. Parang ilagay mo na lang yung sarili mo sa mga sa mga private na companies, no, na potentially maapektuhan ng Trump tariff. Kasi may, diba, mga corporations magplaplano yan eh. May mga capex yan eh. May mga guidance yan eh for certain years. Ngayon, with uncertainty due to Trump tariff, anong gagawin nila, di ba? Itutuloy ba natin yung expansion natin? Or magbabawas tayo, di ba? So, maski mga private ngayon, mga companies, clueless sila anong gagawin nila eh.
hesitant sila ngayon na gumawa ng expansion, di ba? Kasi pag gagawa ng expansion plan, mag-hire ka doon ng additional manpower, di ba? Ultimately, magbe-benefit yon yung economy ng bansa. And because of that uncertainty na ginagawa ni Donald Trump, syempre lahat ng expansion plan mo, di ba? Titigil mo lahat yon. So lahat ng potential job na i-hire mo sana, lahat ng yon matitigil. Bukod pa doon, ano yung potential additional inflation na idudulot ng Trump tariff. Lahat ng yon magre-reflect sa second half ng 2025. Kaya ako, naintindihan ko na very hesitant ang Federal Reserve na mag-cut ng interest rate. Lahat ng yan kagawa ni Donald Trump. And another big ticket, infrastructure is down. Wala na. No longer feasible because of territorial dispute. Kasi ang pangalan daw nito is Manila or I should say Makati Subway Project, di ba? Ang problema, nagkaroon ng parts yung Makati na based on court ruling napunta sa Taguig. And then, some of those station ng subway na yon nandoon doon sa sa teritoryo na yon na napunta sa Taguig. So doon ngayon yung dispute, di ba? Ang tanong doon is hindi ba kayang linisin yon, di ba, ng dalawang mayor na yan? Di ba sila pwedeng mag-usap, magkaisa? Kasi yung project na to is naman to para sa nasasakupan nila, di ba? Di ba sila pwedeng mag-usap? Well, ganun talaga kasi ganyan ang Pilipinas. Ganyan ang mga politiko sa Pilipinas. Majority of politics or politicians in the Philippines is or are self-serving individuals. Okay. And then netizens, continuous pa rin yung kanilang rant sa Jollibee. Natagil ko na to earlier this year or last year. Yung rant about Jollibee. So bakit daw magkaiba yung service abroad versus service locally? Kasi locally sila yung nagdo-dominate dito, di ba? Whether you like it or not, majority of Filipinos kumakain pa rin sa Jollibee Group. Okay? Jollibee, Mang Inasal, tsaka Greenwich, tsaka Chowking. Di ba? Yun yung mga bread and butter ng JFC Group. So as long as pinapatulan yung kanilang mga restaurant, nakikita nila yung revenue and profit growth nila, ganyan na yan. Okay? Meanwhile sa abroad, bakit mas mas generous sila sa abroad? Kasi mas competitive yung fast food chain abroad, di ba? Kailangan nilang kumuha ng market share. Okay? Sa Pilipinas, hindi na problema yung market share ngayon kasi sila yung nagdo-dominate. Sa abroad, yun yung problema nila. Kaya, ginaganda nila yung kanilang service. Okay? So, yung JFC, possible yan na improve yung kanilang service. Ganon. Kanilang servings na nirereklamo ng iba. Kapag nakikita sila ng threat, di ba? Kapag kunyari, nakikita nila yung based on their data na kukunti na yung mga nagpupunta sa kanilang mga bread and butter na restaurant, then maybe ba doon sila gumawa ng adjustment, di ba? So, technically, at the end of the day, everything is just all about business. Ganon yun.